Philippine Navy, mula sa isang makalumang hukbong dagat, na nooy mga barkong tira-tira ng World War II, ang sinasakyan ng ating mga mandaragat, ay unti-unti itong nagbabago ng anyo, tungo sa pagiging modern, at ngayon ay nasa mas mataas na capability, ang kinakamit, capability ng mga mauunlad na bansa, ay unti-unti na niyang kinukuha. Towed Reliable Active Passive Sonar, o kilala sa tawag na TRAPS, ang capability, na umpisa nang ini-introduce ngayon, sa ating mga modernong warships. Isang makasaysayang hakbang, sa pagpapalakas ng depensa sa karagatan. Ang Philippine Navy, ay inaasahang magkakaroon ng kauna-unahan at pinakaunang anti-submarine warfare capability, sa pamamagitan ng isang modernong sonar system, na ilalagay sa ilan sa ating mga paparating, na offshore patrol vessels. Sa halagang 2.4 na bilyong piso, o humigit kumulang 41 milyong dolyar, 3 sa 6 na Raja Sulaiman-class offshore patrol vessels ng hukbong dagat ng Pilipinas, ang sinasabing tatanggap na ng Modular Towed Array Sonar System, na tinatawag na TRAPS. Nitong mga nakaraang linggo, inilabas na ng Department of Budget and Management, ang paunang pondo o down payment, na 240 na milyong piso, para sa proyektong pinamagatang, Weapons and Sensor Systems Upgrade for the Offshore Patrol Vessel Acquisition Project of the Philippine Navy. Ayon sa mga ulat mula sa Naval News, ang kontratang ito ay hiwalay, sa naunang 30 na bilyong piso agreement noong 2022, sa HD Hyundai ng South Korea, para sa construction ng 6 na offshore patrol vessels. Noong nakaraang taon, maingay ang balitang pag-offer ng Thales, sa kanilang Captas family na towed array sonar system, sa Philippine Navy, at ang target ng kanilang offer, ay ang Jose Rizal class, at Raja Sulaiman class. Ngunit nakakabigla ngayon, dahil ang napiling supplier ng sonar system, ay ang kumpanyang Geospectrum Technologies Incorporated, na mula sa Canada, isang subsidiary ng Elbit Systems ng Israel, na kinontrata ng HD Hyundai, nitong Mayo 2025. Ang sonar system na ito, na kilala sa pangalang TRAPS, o Towed Reliable Active Passive Sonar, ay isang makabago at flexible na teknolohiya, sa submarine detection. Ayon sa mga ulat, tinalo din ng TRAPS na ito, ang Captas sonar system ng French defense company na Thales, sa isang acquisition ng militar ng France. Ito ay nagpapakita, na kahit ang bansang France, ay nagtitiwala sa sonar system na ito, ano pa at mas pinipili nila ito kahit sa sarili nilang produkto. Di pa malinaw kung bakit mas pinipili ng Philippine Navy ang TRAPS system kesa Captas, gayong unang nag-offer ang Thales sa kanilang Captas system, at may final say ang Pilipinas sa kung anong equipments ang nais nitong ilagay sa kanilang mga barko. Katotohanang mahirap sagutin ang tanong, sa kung alin ang mas maganda, kung TRAPS ba o Captas, dahil ang dalawang ito ay parehong may mga pros and cons, depende sa kung ano ang criteria. Ang TRAPS ay idinisenyo, upang maging mas malawak ang range of detection ng Philippine Navy sa mga underwater, at iangat ang capability nitong mag-track ng mga banta, lalo na mula sa mga submarines. Ang unang barko, ang BRP Raja Sulaiman, na may hull number PS20, ay inaasahang may deliver sa unang bahagi ng 2026. Ang mga Sulaiman-class OPVs, ay may habang 74 na metro, lapad na 14 na metro, may bilis na hanggang 15 knots, at kayang maglayag ng 5,500 nautical miles, sapat upang maabot ang malalayong bahagi ng West Philippine Sea, ay mga multi-mission patrol vessels. Bagamat ang mga ito ay may mga weapon system na 76 na mm na main gun, 30 mm na secondary gun, decoy launching system, search radar, at electro-optical tracking systems, ngunit ito ay mga multi-mission platforms, na nangangahulugang may mga capability ito na idadagdag, depende sa kung ano ang mission na gagawin nito. Maaring magkarga ito ng anti-submarine module, mine laying, mine sweeping, anti-shipping, o search and rescue module. At heto na nga, anti-submarine module, sa pamamagitan ng Towed Reliable Active Passive Sonar System, ang pinakaunang binili ng Philippine Navy, para sa mga barkong ito. At dahil module ito ay maaring ilagay kahit alin sa mga Raja Sulaiman class na ito. At dahil binili na ang mga towed array sonar system na ito, nangangahulugan din itong susunod agad, ang torpedo launchers ng mga ito.
Dahil 3 traps ang binili, safe na ring asahan ang 3 torpedo launchers. Ang mga Jose Rizal class frigates ay equipped ng 2 C, Systems Engineering and Assessment, Tripole Tube Torpedo Launchers, na makakapag-fire ng K745 Blue Shark torpedo. For commonality, inaasahan nating ito din ang magiging torpedo system ng mga Raja Sulaiman na ito. Dito ay magkakaroon tayo ng idea kung ano ang magiging role ng natitirang 3 barko, at safe na isiping maaring anti-ship ang magiging role nila. Ibig sabihin, kahit alin sa 6 na OPV na ito, ay maaring magdala ng anti-submarine modules, or anti-ship modules. Ito din ang advantage ng containerized modules, dahil hindi alam ng kaaway kung anong capability ang iyong dala. Bago tayo magpatuloy, nais nating magpasalamat sa mga viewers natin, na nag-click sa mga affiliate products natin na nasa description section, lalo na yung mga nag-check out ng mga paninda ng Shopee. Di nyo lang po alam kung paano nyo sinusuportahan ang channel na ito, sa simpleng pag-click nyo lang, salamat po ulit sa inyo. Ang iba pang mga barko sa class na ito ay papangalanang BRP Raja Lakandula, ang PS-21, BRP Raja Humabon, ang PS-22, BRP Sultan Kudarat, ang PS-23, BRP Datu Marikudo, ang PS-24, at BRP Datu Sikatuna, ang PS-25. Bagamat hindi pa tiyak kung aling 3 barko ang unang makakatanggap ng trap sonar system, sinasabing ang huling 3 unit ang posibleng unang kabitan ng sistema pagdating ng mga ito. Unang nailahad ang proyektong ito sa 2024 Asian Defense and Security Exhibition sa Maynila, kung saan ipinakita ng Pilipinas ang seryosong hanggaring palakasin ang depensang pandagat nito. Sa harap ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, maglalaan ang pamahalaan ng humigit kumulang 2 trilyon o $35 billion para sa modernisasyon ng sandatahang lakas sa susunod na 10 taon. Sa pagdating ng trap sonar system, isang bagong yugto ang binubuksan para sa Philippine Navy, patungo sa mas malawak, mas malalim, at mas modernong kakayahang pangdepensa sa ating karagatan. Ito ang inyong defense update, manatiling nakatutok para sa iba pang balita hinggil sa modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Mag-subscribe ka na, upang agad mong mapapanood ang mga susunod pa nating updates sa balitang ito. Maraming salamat sa lahat ng nag-click sa ating mga affiliate products na nasa description. Ito ay ang inyong suporta sa ating channel, hanggang sa muli.